Bagyo. Kaya maghanap na sarap ng ulo. Kasi morning din. Bukas pa po yung ulan. Ayon po sa forecast, bukas pa po yung ulan. So ngayon po yung makakaranas lang tayo ng makulimlig pero malamig na panahon. At habang inihanda po ni ating technical team yung samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin o dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa isang maaliwalas na panahon. Panginoon, ihanda niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. At din, Panginoon, buksan po ninyo ang puso at isipan ng bawat isa. Dalangin din po namin, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang siyang pumamignas sa aming kongregasyon. At ang lahat, Panginoon, na masasabi o masasalita, Panginoon, sa harapan ng iyong pulpito ay ang iyong katotohanan at ang iyong kapurihan lamang. Panginoon, dalangin po namin ang lahat ng ito sa lahat po ng inyong iglesia sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last Sunday, last time na ako po ay nakapagsalita dito sa Zion ay ito po yung naging sino po nakakaalala itong picture na to. So yan po yung tatlong temptation, no? Ni Jesus Christ. Naalala niyo? So pinamagatan ko po siya dati na temptation sa part 1. Sa verses po natin is Matthew chapter 4, verse 1 to 11. So, basahin po natin muli, para po makita natin kung ano yung naganap. Sabi niya, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya ay nagutom. Kahit sino siguro, kaya isang meal lang, gutom na Diba? Masakit na yung ulo, mainit na, irritable na. Paano pa yung 40 days, Pas. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga babuto. Alam ko may angle to, dali lang. Nandiyan yung sensor ito. Ayan. Ngayon, sabi niya, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Verse 5, pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal ng lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. So may teleportation po yan, kasi nasa ilang sila nung una Tapos bigla sila nandun sa tuktok ng templo. Hindi lang po yung instance na nakarecord sa Bible na nagkaroon talaga ng gano'n. Kung maalala ninyo, yung isang apostol, nung nakilala niya yung isang Ethiopian, di ba? Nagulat na lang yung Ethiopian, nandun na Sabi na, sinabing nito sa kanya, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka. Ibigyan kita ng Bible verse. Sabi niya, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. So, ni Satan is dun sa awit 91, chapter 91, verse 11 to 12. Sumagot si Jesus. Nasusulat din naman, sabi na, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian
sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. At ang sabi ko niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka sa amin. O sasamba, magpapatira pa ka at sasamba sa amin. At ang sabi ko, verse 10, kaya sumugot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong pagdilingkuran. And then sa verse 11, sabi ko niya, ay dumating ang mga anghel at naglingkod sa Panginoon. So naalala niyo po ito? Yung mga nandito, yung mga nakaraan, nandito sila. So yung pamagat po nung nakaraan ay temptation, part 1 po yun, kinangalanan natin the Devil's Challenge. Kung ano yung mga challenges na hamon, tukso, o mga bagay na iaalok sa'yo ng kalaban para sa ganun ay mas magpupunta ka sa sideway. So, bibigyan ko lang po kayo ng quick review dun sa ano natin. So, yung mga points natin doon, number 1, ang points natin doon is the devil's challenge is to tempt you to ano? To prioritize your physical need over your spiritual obedience. Ang tawag ko doon is hedonism. No? So, ang ibig sabihin niya, mas priority natin yung ating personal well-being, yung ating status, yung ating joy, yung ating happiness, yung ating comfort. Yan yun. No? No? Sabi nga dun sa isang Facebook nabasa ko sabi nga, the greatest addiction is comfort. Pinakamahirap daw na addiction ay yung comfort. Bakit? Kasi talagang nakaka-addict yun. Diba? Di ba? Nakaka-addict yun. Alam niyo po kung bakit? Sino dito yung may lazy boy sa bahay? Sa opisina kasi, pinalitan nila yung mga sleeping quarters namin, yung previous company ko, no? Pinalitan nila yung mga sleeping quarters namin. Ang inilagay nila lahat, puro lazy boy. Alam niyo po ba kung bakit pinangalan ng lazy boy yun? Yung upuan na yun? No? Kasi literal tatamarin ka. No? Kasi pag naupo ka doon, napaka-komportable, napakaganda. No? Napakaganda niya ang upuan. Lalo na kung malamig. Tapos meron kang malaking big screen TV na ganyan, tapos nandiyan kayo, nakapaligod dyan yan. Uy, time na! Hindi pa 5 minutes pa. Naka-lunch break ka. Di ba? Kaya literal ang tinawag na lazy boy yung upuan na yun. Sabi nga nila, the first temptation na ibibigay sa iyo ni Satan, yung sa akin ang pag-aralan ng nakaraan, is to prioritize your physical need over your spiritual obedience. Halimbawa, ngayong umaga, malamig yung panahon. Diba? Dahil malamig yung panahon, kukomment ko yung mga maaga, especially the music team. Ano? Dahil malamig yung panahon, ang hirap bumangon. Bumangon ka na, malamig yung tubig. Diba? Gaganon-ganon ka sa shower. Titimplay mo muna na, okay na ba ito? Diba? Kung may heater yung shower mo, maganda-ganda, di ba? Ilang minuto lang, mainit na. So, isa sa mga bagay na ialok muna sa'yo, actually, being comfort, yung Hinduism, ang unang ialok na sa'yo is yung tinatawag natin na pwede na. Yan, no? Yung pwede na. Sa paglilingkod natin, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, papasok tayo dun sa estado na kung saan pwede natin sabihin sa ating mga sarili ay pwede na. Yan, no? Kapag ang ating pagrarason ay nandun pa sa estado iyon, tayo po ay natutukso pa. No? Komportable pa tayo dun sa ating ginagawa. Which means, na sabi ni Jesus Christ dito, sabi niya, gutom na gutom siya. Kaya pinalok sa kanya, tinamon sa kanya, kung anak ka ng Diyos, bakit ka nagigila? Gawin mo ang bato. Sorry, baliktad. Gawin mo ang tinapay, yung bato. Kaya bang gawin ni Jesus yun? Yes. Nagpakain siya ng libo-libo,
Di ba? Ilang isda? Dalawang isda at? Dalawa lang ba yun? Basta isda. Ano? Basta isda at saka monay. Monay yung malaki ng tinapay. Pero pinagpira-piraso, ilan lang nabuo. Di ba yung huli? 5 basket, yung nakaraan, 7 basket. So, kaya niyang gawin yung bagay na magiging maayos o komportable yung kanyang sarili. Pero dahil alam niya na iyon ay magiging isang bagay na magiging hadlang para doon sa pagkatawag niya, mas pinili ni Jesus na sumunod. So, yung po ng temptation, review lang ito, review. Then, hunger represents human wants, and it focuses on me, and me. Ako lang, yung akin lang. No? Sige, magandang example natin. Bibigyan ko na ng additional example. Galing ka sa trabaho, pagod ka. Sino dito yung napapagod sa trabaho? Sino ba dito yung nagtatrabaho na walang ginagawa? Di ba lahat? Meron? Hindi, meron lahat. Pero meron yung trabaho na hindi nakakapagod. Tama? O. Meron trabaho na hindi nakakapagod. Hindi gumagalaw yung katawan. Pero yung brain cells mo nagpa-function. Di ba? So, darating yung time, uwi ka, pagod ka, sabihin natin, nagbiyahe ka, sa mga nagdi-daily drive, hindi naman. Kung nagdi-daily drive kayo, daily drive kayo, ano? O kung nagdi-daily drive kayo, traffic. Pagdating mo sa bahay, pagod. Diba? Tulog. Alam niyo po, sabi na ng Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. No? Kasi kahit yung mga apostol, nakatulog nung sinamahan nila si Jesus Christ. So yun, malaking points yun. No? Kaya sabi niya dito, number 2 is egoism. No? Ano yung egoism? It's the temptation to manipulate God's promises for selfish purposes. So kung maalala niyo ito, nung nating napag-aralan ito yung example na kung saan nag-quote si Satan ng verse sa Bible. Sabi niya, kung anak ka ng Diyos, sabi niya, kung magpatihulog ka dito, ipapadala niya yung anghel. Para hindi kahit na yung paa mo ay hindi magkaroon ng sugat. Ano sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, huwag mong subukin ang Diyos mo. Diba? So yung point natin dito is, do not test God. Diba? Huwag natin hayaan na dadayain tayo. Dadayain tayo ni Satan na sasabihin niya, tanda natin, nung nandun tayo sa Genesis, hindi ikaw yun yung nandun tayo sa unang mga magulang natin, no? Yung unang mga magulang natin, nung nilikha niya ang tao, sabi ni Panginoon, ng ating Diyos, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang kawangis. Ibig sabihin, somewhat merong nature o may pagkahalintulad ng Panginoon sa pagkakalikha niya sa'yo. That's why special ka. Diba? Ngayon, dumating si Satan. Ano sabi ni Satan? Pag kinain mo yan, anong mangyayari sa kanya? Magiging para kang Diyos. Sabi niya, di ba? Pero hindi alam ng tao, yung kanyang pagkakalikha ay kawagis na siya ng Diyos. Hindi niya nakita yung bagay na iyon. Kasi, minanipula, dinaya. O halimbawa po, isang example, ang sabi doon is, ito kaya maraming natitisod sa mga Kristiyano is, napaka-positive natin magbigay ng patungkol sa ating pananampalataya, hindi ba? Sabihin natin, especially kapag yung isang tao ay malapit sa atin, may problema, we would say, huwag kang mag-alala, i-comfort ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Diyos. Di ba? Kasi ayaw natin masaktan. My question is,
Tama ba yun? Diba? Tama ba yun? Yung promise, tandaan natin, yung promise ay nakalaan lamang kanino? Kanino? Sa mga mananampalataya. Pero yung promise hindi nakalaan sa mga hindi mananampalataya. Bibigyan ka ba niya ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay hindi mananampalataya? Hindi. So, manipulating God's promise for selfish purposes. Sa halimbawa po nito, actually, mas mag-i-elaborate ako. Then, sabi nga na ito, kung ikaw ay nasusulat, ayan, di kayo aalalayan sa mga bato paano hindi masasalita. Sabi pa niya dito sa ayan. So yung sumunod, ano yung sumunod? Yung dinala naman siya sa tuktok at ipinakita yung buong kaharian. At nang ipakita ito, inalok siya. Si Jesus Christ, di ba? Inalok siya. Sabi niya, kaya ito, mabilisan tayo. Anong gagawin natin? Bigay ko na sa'yo lahat. Bigay ko sa'yo yung mundo. Everything that you see is yours. So ano yung pangatlo na temptation na ibibigay ni Satan? To easily gain worldly success, power, and fame, but at the price of compromising and unrighteous means. Marami pong kasama natin yan. So yung tinatawag naman natin yun na materialism. So, marami ang willing mag-compromise, marami ang willing to give up ang lahat ng bagay for a better life on earth. No? Minsan na niisip ko, alam niyo po, nung nakaraan ako, sabi ko na ito dito yung kasama akong supervisor, nagulat ako, may message sa akin, namatay. Kasama ko siya dati, para sa aking soup noon. And then sabi niya, nagulat ako sa ko. Namatay daw siya. Hinay-blood lang ng Lunes, namatay ng Huwebes. Hinay-blood lang siya. Napakalaking lalaki nun, napakalaking lalaki bangkat. Sabi nga nung nung asawa niya, hindi niya i-expect na gano'n yung mangyayari. Dahil tulog daw sila nung nagreklamo siya na parang masakit yung kanya tulog. At nung itinakbo sa ER, hanggang napunta na ng ICU, hanggang sa Huwebes, ay natuluyan siya. So ano ibig sabihin mo? Hindi mo alam kung kailan ito kukunin. So kahit na anong success mo, iisa yung ending. Ang dapat na paghandaan ay yung eternity. Kasi yung eternity, may forever. Di ba? Yung eternity, may forever. Dito, wala. So yan po yung tatlo, no? Sa una nating nakaraan. We have hedonism, egoism, and materialism. Lahat ng bagay na yan, alam ko bawat isa sa atin nakaranas. Diba? Na tinukso tayo sa mga bagay na yan. Ngayon, ito naman yung topic natin. Sabi nga niya, isang paalala sa Santiago, 1:13 hanggang 15. Ito lang para malinaw. Huwag sabihin niyo man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ng Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit na sino. Linawin natin yun, no? Hindi natin pwedeng sabihin na tinutukso tayo ng Diyos para magkasala o tinutukso tayo para matalo pag dumaranas tayo ng pagsubok. Ang purpose palagi ng Panginoon sa pagsubok is for us to grow, for us to learn, for us to be strong. Sabi niya rito, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Yan, no? Yung una, maaakit kang gawin. Pag nagpatangay ka dun sa akit na iyon, magiging action yun.
At yun yung dahilan kung bakit ka magkakasala. So yung mga bagay na yan, meron ba outside factor dyan? Meron. Sabi nga nila, ano ang katako narinig ko isang term nila, sabi, para kung tinutokso ako ni Satan na gawin tong bagay na to. Nasisipa si Satanas. Pero, pero kung tutusin, nagmula yun muna sa'yo. Nagmula muna sa'yo. No? Meron kang maling inisip, naakit kang gawin yung isang bagay. At habang naakit ka, at nakikitang nagpapakanay ka, dyan lang papasok si Satan. Para buyuin ka. Tandaan natin, yung unang mga magulang natin, bago sila binuyo ni Satan, no? Pinagmamasdan na nila. Una-una in-entertain nila. Hindi ba? Kinausap din nila yung ahas. Nakipag-dialogue sila sa ahas. Nakipag-dialogue na dinagdagan pa. Kung ano yung sinabi ng Panginoon. So, nung sinabi anong sabi doon sa Genesis? Nung tinignan niya yung prutas, ano sabi niya? Maganda nga, no? Naakit na siya. At nagpatangay siya doon sa maling pamana. So, yung bagay po na mali, nag-uumpisa muna sa iyo. Bakit? Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay gumala, ito ay hahantong naman sa kamatayan. So mag-uumpisa talaga ito sa'yo. Kasi mag-i-desire kayo. Diba? Mag-i-desire. Kasi halimbawa, gusto mong imaman agad. Sabi na ganyan. Sabi ni Pastor, bawal ma. Kaya sa loto. Pagtingin mo dun sa TV, ano ba yung mga ano ba yun? 8 jackpot, diba? 9 jackpot. 9 numbers ba yun? Siyang na number, no? Or wala. Sito nga tayo sa loto dito, okay, maya. Yung magpagalitan. So, halimbawa, umaya ka. Nakita mo, di ba, kung minsan, nilalagay nila sa news yun Kung nasa 100 million, 200 million, 300 million na yung price natin dito sa ating lottery. Gusto mong imaman. Ito naman kasi yung rason mo. Pag ako nanalo, matatayo ako yung PNC sa Island Church. Diba? Sasabihin nito, tutuparin ko din palaging sinasabi ni Pastor Larry na bibilan siya ng coaching kulay red. Diba? Yun na yung mangyayari. Pero dahil pero may kondisyon siya. Mananalo daw sa loto, which is mali. Diba? Yun yung nag-uumpisa. Dahil habang yun yung nasa isip mo, sa pagdadaan ka dun sa may buying station na tawag doon, o dun sa may lottery station, palagi kang makita. Lalo na kung meron kang pang-inaalagaan numero. Kada gabi, habang nanonood ka sa TV, pa isa-isang lumalabas yung numero mo doon na pag-uuna, isa na lang. Ako, kailangan ko na tumaya, mananalo na ako. Diba? So, tatandaan natin, mag-uumpisa muna yun sa pagnanais mo. And then, kapag hinayaan mo ito umugat sa'yo, magiging matinding pagnanasa yung kakain sa'yo. At yung matinding pagnanasa na yun, magbubunga palagi na kasalanan. Dahil napakahirap mo ng labanan. Bakit? Dahil hinayaan mo na umugat sa pagkatao. Yan, ito po yung sabi niya. So, ayan, bigyan lang natin. Hedonism, egoism, and materialism. So, ito pa yung topic ko for today. Review yun, review. Kung kilala si Sister Shirley, umabot tayo. So, temptation, sabi niya, last time, sabi ko meron itong part 2 na kung saan, paano naman, di-discuss naman natin kung paano naman hinandle ni Jesus Christ yung mga temptation na yun, yung mga points naman ni Jesus Christ. Nung nakaraan, ang pinoint out natin is kung paano mag-tempt si Satan this time, kung paano ka naman bilang isang Kristiyano, lalabanan iyon sa paraan na ginawa ni Jesus. So, pinamagatan ko siya, part 2.
the Christian's response. Ako may apostle yun. Tama, no? The Christian's response. Kung paano mo haharapin pag dumating ka sa pagkakataon na ikaw ay tinutulso. Sino po dito yung natukso ng tumaya sa loto? Oh, Sister Shirley. Very good, Sister Shirley. Sino na? Oh, Sister Shirley. Diba? Andun yung temptation. Temptation yun. Maganda, napigilan. Ano? Ito naman, next level. Sino na dito yung natukso at nagpatukso at tumaya? Wala pa. Wala pa. Okay. So, una, first point natin kung paano nag-respond ang ating Panginoon. Number one, how will you battle it? Number one, tanda natin yung unang temptation. Ano yung unang temptation? Physical needs natin. Di ba? Personal, physical needs. So number one, to fight back, you should have a 101% dependence on God for all life sustenance. Kailangan, sabi nga nila, walang 101. Bakit? Kasi 100% na yung pinaka-perfect. Yun na yung maximum. Kumbaga sa percentage. Pero you have to give 101% total dependence on what God can do para sa buhay. It's hard. Especially kung lalagyan mo ng logic. Isipin na lang natin si Jonah nung inutusan siya ng Panginoon. Ano sabi sa kanya? Punta ka ng Nineveh. Preach ka doon. Lord, teka. Yung mga taga-Nineveh, pumapatay ng tao yan. Ang sasamang tao ng mga yan. Papupuntahin mo ako doon. Mag-isa ko lang. Diba? Ang saya-saya ng buhay ko ito, nagduduyan sa Bahamas. Pupunta ko dyan. Kung titignan natin, how do you put your life in full dependence on the Lord? Gaano ka, sabihin natin sa ating mga buhay, can we say, in full confidence, na yung buhay natin, yung ating lahat ng pangailangan natin, is we are really dependent on the way how God provides. Are we confidently saying na very happy tayo kung ano yung ibinibigay ng Panginoon sa inyo? No? Meron ba ditong nagutom? Sino dito yung may tinutulugan pero nagre-reklamo dahil nakabalik lang sa ibabaw ng phone? Balik yung nilagay para hindi pa umisan. Pero nasa ibabaw pa rin ng phone. Sino dito yung bagay, yung sana nung una nananalangin ng trabaho? Tapos, hindi siya masaya sa trabaho niya. So, ano nangyari? Resign. Mag-pray na naman siya na. Trabaho niya. Sino dito yung naghahanap ng, sabihin natin, naghahanap, nag-pray ng mapapangasawa. Tapos biglang may dumating. Alala niyo yung joke na, na yung lalaki? Sabi niya, Lord, this is it. Kailangan makikilala ko ngayon yung aking asawa. Give me a sign. Mahabang buhok, balingkinitan, nakasuot ng kulay blue, maputi, makinis ang balat. So pumunta siya ng church. Umupo siya sa likod. Ako kasi yung nagbigay ng joke. Pag-upo niya sa likod, sabi niya, may nakita siyang babae sa harapan. Mahaba ang buhok. Balingkinitan. Maputi at makinis ang balat. Sabi niya, Lord,
This is it. Answered prayer. Answered prayer. So, nung nagkaroon ng welcome, it's time to meet my future bride. So, nung lumapit siya, meron palang kapansanan. Ano sabi niya? Lord, maghihintay na lang ulit ako. Next time ulit. You see, our dependence to the Lord should be 101%. Alam niyo kung minsan, isa sa mga ano ko yan eh, we keep on praying, pero are we ready to receive an answer? Di ba? Pray tayo ng pray. Pero we have something in mind na ini-expect natin. At ang gusto nating mangyari is that what we expect is what God needs to do. Nag-gets niyo ako? Tama tayo, di ba? Halimbawa, nag-pray ka, sabi mo, Lord, gusto ko ng trabaho. O, sabi na, ipahin natin. Ano ba mga pinag-pray niyo? Wala? Hindi niyo, ah. Hindi, halimbawa, may pinag-pray ka, o sa mga young people natin, no? Sabihin natin sa mga young people natin, ang pinag-pray nila yung pag-aaral nila, makakapos sila. Di ba? Pag nag-pray ka, you are expecting something already. Tama? At as much as possible, ang gusto mong mangyari, kung ano yung pinag-pray mo, yun yung mangyayari. Tama? Yun yung gusto mong mangyari. Pero, ang problema doon is that, what if? What if? May ibibigay sa iyong sagot ang Panginoon, but it's not directly identical doon sa pinag-pray. But the end result is yung nire-reach mo goal. Ang tanong doon kasi is that, are you willing to receive the answer from the Lord? And second is that, willing ka ba talaga that since ang life dependency mo ay sa Panginoon, are you really willing to step up at tanggapin yung bagay na yun? Alam mo, isang example dito is that si Joseph. Joseph the Dreamer. Minsan, hinihingi natin sa ating Panginoon, ito yung isang magandang bagay, analogy nun eh. Hinihingi natin sa Lord, can you give me my purpose? Can you show me my purpose? Ano yung purpose ko? No? Which is, alam naman natin sa Ecclesiastes na kasulat yun. Pero hinihingi mo, Lord, ano yung personal purpose mo sa akin? Si Joseph, the dreamer, was one that isa siya sa mga binigyan ng purpose ng Panginoon. Kailan nangyari yun? Nung nanaginip siya ng 2 beses, na kung saan nag-aani, yung mga, di ba may inani sila na palay ko yun, o yung trigo. Pero sabi niya, yung kanyang, yung kanyang bulto, bukos, nakatayo. Yung mga bukos ng kapatid niya, nakayuko. At tapos sabi na, nanaginip siya, yung buwan ata o yung araw ay lumuhod sa kanya. Ibinigay ng Panginoon yung purpose niya, yung future niya. Pinakita ng Panginoon. Pero pagkatapos mangyari na anong nangyari sa kanya? Diba? Hindi siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya to slavery. At 20 years siyang nasa kulungan. May tinulungan siyang 2 tao, pero anong ginawa sa kanya? Nakalimutan. Naghintay pa siya ng maraming taon. Siya yung tao na yung asawa ng amo niya, kaya trinay siyang akikin, pero tumakbo siya. Malas na lang niya kasi balabal lang mo nahukot. Kaya kung nagtatakbo siya, nakahubad siya. At nagsisigaw, at pinagtangkaan daw siya, gahasain yung asawa. Kaya nahulog siya. So kung titignan natin, kung babalikan ni Joseph yung panaginip niya, in the past 20 years ng kanyang buhay, na ganun yung sitwasyon niya, will he still think ganun pa rin ba yung magiging kaisipan niya na sasabihin niya,
Pagod na ata ako, nag-iinip ako eh. Hindi ba? Samantalang yung mama niya, sinasabi mo ba na maging ako ay luluhod sa'yo? Yun yung naging tanong ng tatay niya. So nangangahulugan lamang na kahit na malayo-malayo yung tinatakbo ng buhay niya, pero alam niya kung ano yung darating sa kanya sa hinahan. Sa buhay ng Diyos ay magaganap. God will show us our purpose. Ano yung bagay na dapat na mangyari sa atin. Pero hindi niya sasabihin kung paano ka makakarating doon. Because your life will be the training ground para pagdating mo sa point na yun, you're fully prepared. Kalahin mo yun, no? Anong sabi ni Joseph kung sinabi na? Anong sabi niya sa mga kapatid niya? Wala kayong ginawang masama. Itinakda lahat ng Panginoon yung bagay na yun para sa pagkakataon. Doon mo makikita na the faith of Joseph hindi talaga nag-waver. Kahit na anong sitwasyon niya, kahit na anong nangyayaring kamalasan sa kanya, nananatili yung pananampalataya niya at pagtitiwala niya sa Panginoon. Bakit po? Number 1, tatlo lang po yan, sabi niya. Bakit sinabi ni Jesus? Bakit naging ganoon din yung response niya? Na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito po yung point ni Jesus Christ. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko, tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. God has full confidence. Christ has full confidence. Na yung source of strength niya is not from what this world will give. Kundi yung source of strength niya to fulfill yung pagkatawag sa kanya is coming from God. At ang sabi niya, nagbibigay ng lakas sa kanya, nagbibigay sa kanya ng pagkain, yung determination niya is what? Yung pagtupad niya sa kalooban ng Diyos at higit sa lahat ay tapusin kung anuman yung bagay na tinawag siyang gawin. Yun po dapat talaga yung kaisipan ng bawat isang Kristiyano. Nung tinawag ka ng Panginoon, unang mong goal is tuparin yung kalooban ng Diyos. Yung pangalawa is tapusin mo hanggang sa huling hininga mo yung pinagagawa niya sa'yo. Yun yung isang pagkain mo na dapat mo palaging kinakain sa bawat araw. Marami gusto lang. Ano ba yung tawag natin dun sa Filipino idiom natin yung sa umpisa lang? Ningas kugon. Ningas kugon. Hanggang umpisa lang. Pakahirap. Kasi sabi doon, yung magtatapat hanggang wakas ang siyang bilis. Ano pa po sabi niya dito? Bakit napakahalaga? Sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuting ng inyong katawan. Bakit? Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa? Sino na po ba dito yung namatay na hindi nakakain ng 24 hours? Wala pa, di ba? Kaya kung mag-fast ng 3 araw, wala pa mag-diabetes. Kaya kung mag-fast ng 3 araw, hindi ako kumakain kahit anong solid and liquid. Pinakamataas ko na siguro
Pinakamahaba ko ng fasting siguro na ginawa ay 7 days. Pero nandun na ako talaga sa loob ng kwarto. 7 days na walang tubig, walang... Sa una, mahirap. Mahirap. Lalo ako nagluluto na ng adobo. Tapos maalim na sa ulo. Siyempre, pag iihi ka, punta ka ng kusina. Pero after 2 days, yung pangatlong araw mo, normal na yung katawan mo. Tapos na siyang mag-tattle. Wala na yung puto. Kaya sabi ng Panginoon, hindi naman ako namatay. Diba? Andun pa rin, dito pa rin naman ako. Papunta pa lang doon. Ito nga nang nakano rin. Papunta pa lang doon. Pero malayo-layo pa ako. Kaya maglalala. Ano sabi na dito? Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Kung ano yung kakainin mo, susutin mo. Bakit? Kasi higit na importante yung buhay mo. At higit na importante yung bakit po? Sabi na dito. Sabi niya, sa John chapter 6 verse 30. Bakit higit na mahalaga? Sabi niya, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. O, gawin natin literal. Meron na po ba kayong narinig? Yung tunay at tapat na nanampalataya sa Panginoon na hindi naging maganda ang buhay niya. Meron kami narinig na gano'n? Wala. Meron na ba kayong narinig? Nanonood tapat siya sa Diyos. Tunay at totoo. Na tinanggap niya ang Panginoon at kinilala niya ang Panginoon bilang siya kanyang tagapagligtas at isinuko niya ang kanyang sarili. Na walang kinain. Kahit isang beses sa isang araw. Wala. Pag nagpatotoo ka dito, puro positive. Hindi ba? Wala akong maririnig na negative. May personal struggles ko. Pero walang bagay na hindi ibibigay ng Panginoon sa iyo na kailangan mo. Luho mo, hindi niya ibibigay. No? Yung mga luho mo, yung mga bagay na hindi mo naman kailangan, pero gusto mo, pagsikunikapan mo. Halimbawa, gusto mong bumili ng, ano na ba, nabasa ko sa cellphone niya, ay sa Facebook, compare nyo na yung iPhone 16 doon sa mga baboy. Nakita nyo na ba yun? Di ba? Yung iPhone 16 is, magkano? 85? 85,000 ka ba? 85,000. Pag bumili ka raw yung 85,000 daw na yun, after 6 months, ay bumili ka ng baboy, bilik. Mga 10 yun, 10 big yun. No? After 6 months, pag binenta mo daw yung iPhone, magiging 45,000 na lang. Tama? 50% ng price niya. Yung daw baboy, magkakaroon daw na potential disease. Ubus daw. Wala daw puhunan. Kaya maging wise ka daw, bili ka ng iPhone. Ang galing ng marketing nila, no? Kasi at least meron ka daw baboy. 40,000 ka pa rin ang pababalik. Yun daw mabuyan. Patay lahat yung alaga mo. Ewan ko ang logic doon. Pero, tandaan natin ito. No? Ako based on my personal experience, kung paano inayos ng Panginoon, inangat ng Panginoon, kung saan kami nag-umpisa hanggang sa kasalukuyan ngayon, wala akong masasabi sa Panginoon kung napakatapat. At alam ko, ang bawat isa sa atin ay ganun din ang nararanasan. Kung matututo ang magtapat, sabi ng Panginoon, hindi ka matututo, hindi ka mauwa. Hindi lang sa material na bagay, higit sa lahat, sa spiritual mo, mauwa. Meron kang kapayapaan. Hindi yung isang bagay talaga na.
Kahit kailan, sabi mo nga, kung merong akong pinakamalaking perks na nakuha sa pananampalataya, sa pagtanggap ko sa Panginoon ay yung kapayapaan. Kasi meron ng problema, sabi ng Panginoon, hindi ka. Napakaganda lang. Napakaganda. Nahimik lang. Pero totoo. Ito po, no? Matthew 6:33. So, Pastor, sabi mo, ibibigay ng Panginoon lahat. May kondisyon. Matthew 6:33, ano sabi niya? Ngunit higit sa lahat, ano yung unang mong gagawin? Pagsikapan ninyo na kayo'y ano? Pagharian ng Diyos. Pangalawa, mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Pag nagawa niyo yung dalawang yan, anong susunod? Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Minsan yung mga Kristiyano, ikukot yan eh. Wala yung dalawa. Yung nasa dulo lang. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang sabi niya doon, pagsikapan muna ninyo na ano, pagharian ng Diyos ang buhay niyo. Paano niyo po nasasabi na ang Panginoon ay naghahari sa inyo? Paano niyo pinagsisikapan na ang Panginoon ang naghahari sa buhay ninyo? Paano niyo nalalaman na totoo nga na nagsisikap kayo na yung buhay ninyo ay pinaghaharian ng ating Panginoon? Tanong niyo yan. No? Pangalawa, namumuhay ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Alam niyo po, hindi kayo pwedeng pumasok doon sa pangalawa na hindi ninyo nagagawa yung una. Dahil hindi ka makakapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban kung hindi niya pinaghaharian ang buhay mo. Napakaraming Kristiyano ang gustong maglingkod. Napakaraming Kristiyano ang gustong maging maayos ang buhay nila. Napakaraming Kristiyano ang gustong mangyari ay maging maganda, maliwalas, masaya. Yan ang tanong ko palagi. Pinaghaharian ba ng Diyos ang buhay mo? Namumuhay ka ba ayon sa kanyang kalooban? Paano natin masasabi na pinaghaharian tayo ng Diyos? Na yung paghahari ng Diyos ay nasa atin. Diba? Tamang po yun. Number 2. Huwag po kayo magkala 12 yan. 10:30 nga. Ipilitin mo kang ulit. Trusting God without testing Him. Yan. Parang trusting God without testing Him. Noong last Friday sa ating online Bible study, pag-usapan natin ito. Tama? Pag-usapan natin ito. About trusting the Lord at saka yung testing the Lord. So ito po yung isang unang punto. Bakit napakahalaga natin yan? Nung sinabi ng Panginoon na sige, magpatihulog ka lang, sabi ni Satanas. Sabi ng Panginoon, huwag mong sumugin ang Diyos mo. Bakit kaya sa tingin natin napaka-importante? No? Nung last Friday nasagot ko lang, pero bibigyan natin ng ibang points. No? Basahin natin ito. Yung pong mga Israelita ay ginawa yung kasalanan na yan nung nandun sila sa Exodus. Lumabas sila ng Ehipto, at nung lumabas sila ng Ehipto, naglakad sila. Sabi nga ng mga scholar, nung tinignan nila yung mapa, dapat narating nila yung lupang pangako in 40
days. 40 days. Alam niyo kung ilang taon inabot nila? 40 years. 40 taon. At alam niyo ba kung ano yung naging ruta nila? Paikot-ikot lang sila doon sa lugar na yun. Iniikot-ikot lang sila ng Diyos sa lugar na yun. Bakit? Basahin natin. So mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita, sila'y huminto at nagpatuloy kapag sinasabi ni Yahweh. Alam po ninyo, napakabait ng Panginoon dyan. Kasi kapag mainit, habang naglalakad sila sa disyerto, kapag mainit, anong ginagawa ng Panginoon? May covering sila ng cloud. Di ba? Merong covering ng cloud. Sa gabi, kapag madilim ang daanan, merong liwanag na pinapadala. Yan, napakatindi ng meron ng Jesus ng ating Panginoon Jesus na ating Diyos. So sabi niya, sila'y nagtampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moses. Mahirap talaga pag leader, no? So yun ang sisi, no? Sa mga naging sila, Brother Rodel, sa mga naging supervisor dito, no? Mga managers, alam natin yan, no? We take the blame always. Sabi niya, kaya nagalit sila kay Moses, sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Grabe mag-demand. Bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Ito yung tanong ni Moses. Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Si Moses ba hindi uhaw? Uhaw din siya. Yung pamilya ba niya hindi uhaw? Uhaw din siya. Yung mga dala-dala ba niyang mga hayo o kahit ano, uhaw ba? Uhaw din sila. Pero never na pumasok sa isip ni Moses to test God's faithfulness. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi kita kakalimutan, ililigtas kita. Pero it is wrong to test it. Sabi ni Moses, ano sabi niya sa verse 7? Ang lugar na iyon ay pinangalanan niya Masa at Meriba. Alam, sige, bigyan ko ng konting historical background dito. Ano pong nangyari nung nagreklamo yung mga tao? Lumapit si Moses sa Diyos, kay Yahweh. Sabi niya, Lord, papatayin na ako ng mga to. Anong gagawin ko? And sabi niya, pumunta ka doon. Sabi niya, mauna kayo. Tapos pagbalik ninyo doon sa Sinai, merong doong bato. Ihampas niyo, tungkod mo at lalabas yung tubig. Ano sabi niya? Pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Uhaw lang. Andun yung cloud. Andun yung apoy. Andun yung mana. Andun yung nag-split yung Red Sea. Diba? Tatanungin mo ba kung nandoon ng Panginoon dahil nauuhaw kayo? Kaya nga, kapag ang isang Kristiyano nawawalan ng pag-asa, nanghihina, sinabi niya sa akin, Pastor, nawawalan ako ng ano. Alam niyo po, hindi ko siya pinag-pray na ano eh. Pinag-pray ko siya, sasabihin ko talaga sa prayer ko. Lord, ipaalala mo nga sa kanya lahat ng kabutihan na ginawa. Dapat maalala niya yun. Maalala niya yung bagay na nagawa ng Diyos sa kanya, ilaban niya dun sa mga bagay na nagawa niya para sa Diyos. Makikita niya na 90% ng mga bagay na parang ginagawa niya na para sa sinasabi niya na para sa Diyos ay para sa sarili niya. Basahin po natin yung unang Korinto kung anong nangyari sa mga taong ito.
1 Corinthians chapter 10, verse 9 to 10. Sabi niya, huwag natin, ano mo, sino? Susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Kung babasahin niyo pa rin yung kasunod niyan, nagpadala ang Panginoon ng maraming ahas. O kung nakikita niyo yung sign ni Mercury Drug, yun yung baston ni Moses. Na kung saan nagpagawa ng Panginoon ng tanso na ahas na pinulubog doon sa baston. Na kapag nakagat ka, tingin ka doon. Gagaling ka, di ba? Tingnan yung sign ni Mercury. Yun yung sign niya. Ano sabi niya? Huwag natin susubukin si Kristo. Gaya ng ginawa nila. Alam po ninyo kung bakit 40 years silang inikot-ikot ng Diyos doon? Kasi sabi ng Panginoon, ayoko na meron kahit na isa na lumabas sa Ehipto na papasok doon. Yung pumasok na kasama ni Joshua po doon, lahat bagong tao. Hindi na nila naranasan yung slavery sa Egypt. Lahat ng lumabas na slave sa Egypt, patay sila doon sa loob ng 40 years. Kaya kung maaalala ninyo, sa Joshua, pag binasa ninyo doon, ito, popular na verse ito, sabi but me and my household shall serve the Lord. Pero kung babasahin mo yung teksto nun, nagtanong si Joshua, anong sabi niya? Nasa sa inyo kung susunod kayo o hindi. Kayo yung nakakita, kayo yung nakaalam. Pero sa akin, but for me and my household, we shall serve the Lord. Binili niya sila ng choice. 40 years silang inikot-ikot hanggang sa maubos yung tao yun. Dahil sa kagagawa nila na sinubong nila ang Panginoon. Do not test the Lord. Yan lang ang masasabi. Do not. Sabi niya, huwag din tayong magreklamo. Ayan. Tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipol sila ng anghel na nangumuksa. Huwag kang reklamador. No? Be happy. No? Kaya sabi ng Panginoon, bakit nag-aalala kung kakainin mo? Bakit nag-aalala kung anong iinin mo? Hindi ba't mas mahalaga yung buhay mo? Mas mahalaga yung katawan mo? Doon na. Yung pong mga Israelita, yung kanilang kaisipan noon ay puro reklamo. Halimbawa, kung nabasa nyo na, naranasan ni Moses na nagreklamo sila, ano yung reklamo nila? Hindi kami kumakain ng karne. Di ba? Buti pa doon sa Egypto, kumakain kami sa karne. Ganito, ganyan, ganyan. Hindi na naman alam ni Moses kung anong gagawin niya. So, ano sabi niya? Lord, anong gagawin niya sa mga tao? Antikilas ng ulo. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng pugo. Yung pugo na mismo yung lumalapit para mamatay. No? Para magpakamatay. Para lang may makain karne yung mga tao. That's how the Lord provides. But, huwag mong isipin na walang balik at pagpapalo ang Panginoon kapag ginawa. You are testing the Lord's promise. Hindi siya pwedeng bumitaw doon sa pangako niya. Pag binitawan ng Panginoon yung kanyang salita, nakasulat na yun, wala nang burahan. Kapag sinabi niya na hahawakan ka niya, kapag ikaw ay nanampalataya, mangyayari yung bagay na yun. Pag sinabi niya maliligtas ka, maliligtas ka. Kung sinabi niya ikaw siya ang magdidirect sa buhay mo, magdidirect siya sa buhay mo. Isinulat niya yun, sinabi niya yun, tapos yun. Pero isang bagay ang huwag mong gagawin. Yung hahamunin mo ang Panginoon na gawin yung isang bagay na hindi pa dapat sa kanya. Kaya sabi niya, do not test the Lord.
Sinipundahan niya ni Apostol Pablo na huwag natin gagawin yung ginawa ng mga Israelita. Because God is a God of order. Sabi niya dito, ito naman. Ito yung dapat nating gawin. So ano yung kwentong ito? Sino si Ahaz? Hindi siya si Satan. Isa siyang hari. Tapat na hari ng bayan ng Juda, kaharian ng Juda. Naalala niyo po ba yung napag-usapan natin noon na kung saan nahati yung Israel, di ba? Yung Northern Kingdom na mayroong 10 tribo, at then yung Southern Kingdom, which is yung Juda. No? Nandun yung mga good kings, yung nandun sa Northern King, yun naman yung mga bad kings. So si Ahaz ay isa sa mga good kings. Ito yung nangyari. Nagkaroon ng, kung babasahin niyo yan, nagkaroon ng plan of invasion yung bayan para sakupin yung Judah sa lugar ni Ephraim. Yung dalawang hari. Ngayon, ang sabi ng Panginoon kay Isaias, mababasa niyo sa Isaias chapter 7. Sabi ng Panginoon kay Isaias, puntahan mo si Ahaz at ito ang sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi, in summary, hindi magtatagumpay yung dalawang hari niyon na sasakop sila. Hindi sila magtatagumpay. Kasi ang pagkasira ng Jerusalem, sabi niya, mangyayari pa after 65 years. Ang galing. Ngayon, eto, si Ahaz, kabado pa rin. Ang kabado. Sino ba naman sino nanonood ng balita nito? Yung gera sa Israel. Diba? Diba? Sa military strategy talaga, huwag kang lalaban sa multiple fronts. Kasi basag ang supply line mo, basag ang troop movement mo. Diba? Kaya iniiwasan nila na magkaroon ng dual front sa bayan ng Israel ngayon. Pero hindi Israel. So kaya ito, sabi niya. Verse 10 sabi, muli nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Anong sabi niya? Humingi ka, kasi kung babasahin niyo po yan, aligaga si Ahaz. Yung buong Israel, aligaga. Sabi niya, humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos. Maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitasan ng langit. So sabi ng Panginoon sa kanya, sige, para lang makalma ka, bibigyan kita ng miracle. Wonders. Hilingin mo na may mabuhay sa libingan. Hilingin mo na may makita ka sa kaitasan. Gagawin ko yun para lang may assure ko sa iyo na yung sinabi ko ay mangyayari. Isipin ko nila yan. Ang Panginoon lang nagsabi sa kanya, humingi ka. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Hindi ko ako hihingi. Hindi ko susubukin si Yahweh. Take note. Ang Panginoon na mismo yung nag-offer sa kanya. Sige, para lang natin. Pero sabi niya, tapat na rin ko dyan ang hari. Lord, sabi niya, I will not test you. Why? Kasi kapag mahilig kang sumubok, sinusubok mo yung mga pangako ng Panginoon, it shows faithlessness. Wala kang tiwala. Wala kang tiwala kung sa salita na binitawan na Panginoon. Because you're asking Him to be tested. Kaya ano sabi natin nung last Friday, yung napag-aralan natin? Para saan yung mga miracles and wonders? Sa mga hindi mananampalataya. Yun yung bagay na naging mo. Ito pa yung sabi na dito. So, trusting God without testing. Meron pa akong subnote dito. Sabi na, true faith, trust God without demanding signs
for one. Hindi mo kailangan anything miraculous sa sila. Trust the Lord, mangyayari. Trust His Word, mangyayari. Next. Worshiping God alone. Siya lang dapat ang iyong sasama. Alam natin na ang naging offer ni Satan sa kanya is ano? Bibigay ko sa iyo lahat. Luhod ka, worship me. Yan ang sabi ni Satan, diba? So, remember this. Kapag dumating yung temptation for you to worship apart from God, remember na iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang ating Diyos. Sabi ko niya dito, sa Exodus chapter 20 verse 3, first commandment, ano sabi? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Deuteronomy chapter 6 verse 13, magkaroon kayo ng takot kanino? Kay Yahweh, paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan lamang kayo. Hindi ko na ilagay dyan. Yung sinabi ng Panginoon na ano, huwag kang matakot sa taong papatay sa katawan. Kung di matakot ka doon sa Diyos na may kakayahang patayin ang katawan at ang iyong alin. Sino na nakabasa na? Diba? Sabi ko sa inyo, marami na kayo nabasa. Diba? So ayun, no? Sabi niya, huwag kayo matakot sa tao. Matakot ka sa Diyos na kaya niyang patayin yung katawan ng iyong sabi ko niya dito, ayan, no? Bakit kailangan isang Diyos lang? Walang alipin makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupukan niya ang isa at ibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Binigyan po niya ng reason kung bakit hindi pwede. Ano yung unang reason? Yung unang reason, sabi niya, kapuputan niya yung isa, pero iibigin yung isa. Ibig sabihin nito, less priority yung isa kaysa yung sa isa. Yung effort, hindi palagi parehas. Merong compromising palagi. Sabi nga dun sa pangalawa, paglilimuran ng tapat yung isa, ahamakin naman yung ikalawa. Naalala ko ito nung dumalo kami ng kasal sa Amra. Tapos may nga nakausap ako na, sabi niya, yung isang pastor kasi doon ay vice mayor. Vice mayor. Ngayon, ang uusap kami doon sa sabi niya, pastor, sabi niya, ano yung napag-usapan namin tungkol kay Villanueva, yung pagtakbo niya sa pagka-presidente. Pumasok yung mga nag-usap. At sabi niya, ano ba yung tingin mo doon, pastor? Ano ba yung stand mo? Tinatanong niya sa akin. Hindi ko alam na politiko yun. Ngayon, nasabi ko sa kanya, ang stand ko doon, hindi po pwedeng tumakbo. Bakit? Kasi religious leader ka. Yung pagkatawag mo ay hindi sa politika. Ang pagkatawag mo ay para mamunod doon sa mga. Pero bakit hindi pwede? Ano yung number one reason ko? Pag pumasok ka sa politika, palagi kang magpo-compromise. Palagi kang magpo-compromise. Sa trabaho na lang dami mo nang ginagawang kompromiso. Paano pa pagdating doon sa loob ng group? Sasabihin mo ba, rakot ka. Kinabukasan, tinumbangan ka din sa daan. Di ba? Wala nang progression yung karir mo. Sasabihin sa'yo, mag-CBO ka na lang, doon ka na. Di ba? Magtalog ka na lang. Alam po ninyo,
hindi maaaring pagsabayin natin. Kaya nakakatuwa na, alam ko maraming pastor nakakagawa nito. No? Na ang thinking nila is that they can make a big difference. No? Pero minsan nalulungkot ako pag nakikita ko gano'n. Kasi napupunta sa political yung kanilang pagkatao. Yung bang blessing na tinanggap nila na makita na maraming sumusunod sa kanila, maraming nakikinig sa kanila. Ang nangyayari is gusto nilang i-replicate yun but on the outside. For power. Alam niyo po yung sense sa mga deceive o sa mga paranisi. Shortcut to power. Ito. Ibibigay ko sa iyo. Mabilisan. Pero kailangan mo lang. I've never seen a Christian na hindi nag-compromise na pumasok sa Panginoon. Palagi siyang may compromise. Siyempre, hidden yung mga ganyan. Sabi ng Panginoon dito, hindi mo maaaring paglingkuran ng isa pa. Si David, warrior, soldier, politician. Tama? Pero hindi na kinuha yun. Pagiging priest ng temple. Si Saul, kailan siya dininay ng Panginoon? Nung ginawa niya yung pagtatay doon sa baka. Diba? Doon nag-umpisa yun. Aligagala yung mga tao. Mag-uumpisa na yung tira, hindi pa sila nag-aalay. Wala pa si Samuel. Anong ginawa ni Saul? Kinuha niya yun? Kinatay niya. Kinuha niya yung tungkulin na dapat ang may gagawa lang doon na yung tungkulin ng high priest. Ng prophet. There's a distinction. Kaya hindi maaari ang isang tao, kung ano ba, mayroong posisyon sa loob ng iglesia, ay tatakbo bilang isang. Dahil pag iiwanan mo palagi, sabi niya dito, ito yung ginawa ni Jesus Christ, sabi niya, sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao. Verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. For what reason? At dahil dito ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po ibig sabihin? Si Jesus Christ, kahit na nandun siya, yung pagka-Diyos niya, para lang masunod ang Panginoon, ang Diyos Ama, tinubad niya lahat yung bakit niya. Kaya ano sabi niya, tatandaan natin yung pagkain, ano sabi niya? Ano yung pagkain niya? Tuparin at tapusin yung pagkatawag niya. Kaya hinubad niya yung kanyang Panginoon. Ito po ako magwawakas. No? Isang side note lang tungkol sa worshiping God. The pursuit of power and success apart from God's will is idolatry. The pursuit of power and success apart from God's will is idolatry. Minsan kasi iniisip natin yung idolatry is just yung mga graven images. No? Hindi. Diba, narinig na natin ng maraming beses. Anything that gives you more